Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. Tayo po tayong lahat. Bago pong lahat, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Yes, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat muli sa isang magandang umaga at pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat, Lord Jesus, na nandito kami para papurihan ka, pasalamatan ka, at bigyan ka ng napakataas na papuri, Lord Jesus. Patuloy, Lord, hinihingi po namin ang inyong guidance ngayong umaga. Ikaw, Lord, ang patuloy manguna sa bawat isa. Sa tutugtog, sa kakanta, sa magbibigay ng mensahe, Lord. Patuloy, Lord, i-guide mo po kami. Patuloy, Lord Jesus, na ang bawat isa sa amin ay totoong magturit at pasalamat sa iyo, Lord Jesus. Ngayong umagang ito, ikaw mo papurihan, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Welcome po natin ang bawat isa. Baby
Ikaw lamang, Lord Jesus. You're the Lord of all, Lord Jesus. I will bow down.
Tuloy, Lord, pakinggan mo po ang aming mga awitin, Lord Jesus. Tuloy sa ilamang ng ito.
mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin ng Panginoon sa awitan. Ngayon po idadako tayo sa ating pananalangin para po sa ating mga kabataan. Kaya tinatawagan po sila dito po sa harap. Ayan si Adam. Hindi yan sa gitna. Iyan. Kasi dito meron silang ano eh. Ayan. Tali. So, wala na po ba? Sa loob pa. Hello. Yun. So, bigay po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Patuloy po natin silang ilalapit sa ating Panginoon. Ay ulan po ating mga kamay sa kanila tayo sa manalangin. Yes, Lord, Father God, we thank you, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Salamat, Lord, sa kanilang mga guardian, mga magulang na mahal na mahal sila, Panginoon. At patuloy na dinadala at nilalapit sila sa inyo. Dahil kumain sa aming mga tungkulin, Panginoon, na ipakilala ka at ilapit sa iyo ang mga batang ito. Lord, pagpalain mo po sila, Lord, sa kanilang mga pangailangan. Hindi na kung patuloy na mag-ingat sa kanila. Ikaw rin magbigay, Panginoon, ng pagmumulan at ng mga gamit, Lord, sa kanilang pag-aaral. Gayun din, hindi namin, Panginoon, ang pagkaloob na talent sa kanila, Lord, upang magamit nila ito, pabalik din naman sa iyo. Pagpalain mo sila, Lord, ingatan sa kanilang araw-araw na buhay, Lord. Gayun din, bilang mga magulang, patuloy na ilapit namin sila sa iyo at magpasalamat kami dahil ang naman, Lord, naman ng mga batang ito. Ngunit, Lord, nagpapasalamat kami kung ang dalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. So, meron pong special number. So, hindi ko na po matatagalin. Tatawagin ko na po ang ating mga youth. So, sila po ang magbibigay ngayon ng kanilang special number sa sayaw. Yo?
Yan po yung bunga. Sabi nga po ng katulad ng ginawa natin kami may pananalangin sa mga bata. Isa po yan sa mga bunga. Kasi talent po yan. Alam natin na sila yung bibigay ng mga ganyan talento sa bawat at sa atin. Kaya muli, palakpakan po natin sila. Mahirap po kasi talagang sumayaw. Pero mas mahirap po maging sabay-sabay. Pero yun nga, no, talagang mabuti ang Panginoon kasi kagaya nga nung sinasabi natin, sa murang edad pa lang, yung mga bata may ganyan din, di ba po, napasin po natin. So doon pa lang napapractice na sila. Kaya talagang mabuti ang Panginoon sa kanila. Yun nga, nabibigyan sila ng mga ganyang talent. Kasi yung iba po talaga mahirap, di ba po? Mahirap talaga sumayaw. Parang tinitignan ko si Bong kanina, ganun ba ako? So naranasan ko rin po kasi ano. So yun nga na po ng Panginoon. Ngayon po dadako po tayo sa ating offertory. Kagaya po natin ginagawa, tayo po muna magpapasalamat. Dalapit sa Panginoon sa lahat ng ginagawa at binibigay sa atin. Tayo po manalangin. Yes Lord, Panginoon Jesus, salamat nga po. At alam namin Lord sa mga pagkakataong ito, binigyan mo kami ng chance at ng opportunity, Panginoon, na maipakita ang katapatan at pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay na meron kami o sa lahat ng bagay, Panginoon, na binibigay po sa amin. Muli Lord, sa pagkakataong ito, hayaan mo na maging masaya ang aming puso sa pagbibigay para sa iyong gawain. Pagpalain niyo ang bawat salapin ng likom, bigyan sa pag-ingat nito, Panginoon, dalangin namin na sa lahat ng bagay nito, may babalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. We Lord, pupuri kami sa iyo at pinataas namin ang pangalan. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po. So, yun. Meron po tayong first. Hindi. Parang meron siya dati. Si Harold Babanto. Asan po siya? Ayun. Okay. So, yung dati si Harvey. Si Harvey. Yun. Okay. So, kasi H din. No? Magkapatid po ba sila? Oo. Yun, sabi na nga mo, ang daling nalaman, no? So yung tatay niyo, nanay niyo mahilig sa H. Yun. So si Harold Babanto, so yun. Good morning po, welcome po sa PEC. Okay, at yung matadawag sa tayo dati sa ating mga announcements. So, yun nga po, parang doon po sa mga hindi nakakaalam, yan, meron po tayong email, yan, yung pagkasibagdeligators@gmail.com. Dito po, encourage namin kayo na kung meron po kayo mga gustong sabihin, yan, pwede po tayo mag-send dyan. At isa po, meron din po tayo dyan yung ating suggestion box, dyan po sa likod. Kung gusto niyo po magbigay ng concern, suggestion, appreciation, pwede rin po dyan. So, sulat lang po kayo, lagay niyo po doon, titignan po namin yan. Sabi nga, gagawin po namin ng paraan yan. So, yung mga bagay na nandyan po. So, ngayon, yun, ating Facebook page, yung PEC Pater Evangelical Church. So, dyan naman po, yung ating activity. So, pati yung recording po ng ating messages, services, nandyan po, papapanood po dyan. At makikita nyo rin po yan, actually kapag member po kayo ng PEC Magaganda, dito po, makikita nyo po yan, so nag-note po yan. Okay po, yun, every last Wednesday of the month, meron po tayong Thanksgiving night na nangyayari. Ito po yung nagsisimula ng 7 po ng gabi. So, ibig sabihin po, by October 25, 2023, magkakaroon po ulit tayo ng Thanksgiving night. So, in-invite po namin kayo, medyo maaga po. Pero ngayon pa lang, in-invite na po namin kayo. Yun nga, so maganda po dyan kasi po dito, nakapagsabi po tayo ng mga gusto natin sabihin. Meron po tayong chance. Actually, hindi lang po kami yung may chance, pero dito po, kayo po mismo makapagpasalamat sa Panginoon. At yun, ating mga birthday celebrants, palakpakan po natin si Edgar Newton. Ayan, wala eh. Ayan, sobrang po siya. Si Henry Babanto. October 9. October 10, si Sir Gina. Sigurado nandun siya. Happy birthday po. At October 10 din, si Rich Ben
Yun, si Angelica. Angelica Trente. October 13 siya. Happy birthday at October 13 si Ajin. Dismay. 18 Dismay. October 14 si Don Ponce. Happy birthday at sa ating anniversary, meron October 9 si Mr. and Miss Alcantara. Kaya Romilly Alcantara. Yun, pinausap naman niya ako dyan last week ko. So yun, sila po yung anniversary ng October 9. Bukas po yan, no? So bukas po, ayun, okay. So ngayon po, dadap po tayo sa pagkinig ng mensahe. Sabi nga natin, palagi dapat tayong ready. Ready kasi ready tayo makinig. At ito yung time na sabi nga, no, yung pakikinig, gawin natin priority. Yan. Kasi mas mahalaga po ito na maintindihan po natin yung bawat sasabihin. Hindi yung paglabas po natin dyan, pag may nagtanong sa atin, ano ba yung sinabi ni Pastor? Kasi kadalasan po, ganun po yung nangyayari eh. No po? So, hindi natin lahat talaga natatandaan. Kaya mahalaga din po na nagsusulat po tayo, focus po tayo sa pag-email, at bigay po natin yung pagkakataon nito na matutunan yung bawat salita ng Panginoon na bibigay sa atin ng Pastor. Kaya ngayon po, tatawagin ko na po siya, ang ating butihing Pastor, Pastor Robin Blanco. Good morning po. Tingnan po ninyo ngayon yung katabi niyo. Yan po yung mga kasama niyo magpunta sa langit. Kaya ngayon pa lang, magsanay na kayo ang katabi niyo. Bago po magsimula, welcome ko rin po si Dennis at si Bong. Nandiyan po, kapatid na Dennis. Away kami lang po. Kasi nasa langit po tayo ngayon. Salamat po sa kapatid na Sir, siya po nag-invite. No, tsaka, nandiyan, pangalawang attendant po ni John Paul. Tsaka ni, kapatid na Dan. Nandiyan po siya. Sayang wala yung asawa. No? Okay. Sino po rito yung nagmamahal sa kanyang kapwa? Kapwa ko, mahal ko. Actually, meron ganitong palabas eh. Alam mo ba din yun? Sino yung nandun? Hindi yun. Ang pangalan matanda na eh. Ayun. Orly Mercado, pero hindi na siya yung babae na, pero una yung babae. Yung nanay ni Tony Rose Gaida. Kaya lang hindi ko alam, wala na yata siya. Wala na. Sa makabilang na lang. So, ang pag-aaralin po natin is yung kapwa ko, mahal ko. Sino po rito willing na mahalin ang kanyang kapwa? Naalala ko kasi yung kwento ni Kuya Chris, akala ko next week ko kwento niya eh. No? Kung sabi nga tinanong eh, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Bakit? Para matulungan ko kapwa ko. Ganda, no? Matulungan yung kapwa. Naalala ko pala eh, okay lang ba Chris, hiramin ko muna? Pahirap ha? Tapos sinabi niya, ikaw, anong gusto mo? Gusto ko maging doktor. Bakit? Para magamot ko ang kapwa ko. Okay, ang bayan, no? Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko maging sundalo. Bakit? Para mabigyan ko ng protection ng kapwa ko. Kasi na yung isa, si Juan Tamad. Juan, anong gusto mo? Gusto ko maging kapwa. Bakit? Para lahat ng binibigay sa akin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag selfish. Huwag selfish. No? Bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo ng tulong sa ating Panginoon. Hindi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Panginoon, maraming salamat. Dahil kahit kailan, hindi ka nagdalawang isip para ipakita mo yung pagmamahal mo sa amin. Hindi ka nagdalawang isip para kami iligtas sa tiyak kapahamakan. Hindi ka nagdalawang isip na ibigay ang iyong buhay para sa pagtubos sa aming mga kasalanan. At naniniwala pa kami sa oras ito, hindi ka rin magiging madamot para ipaunawa, ipahintindi sa amin ang iyong salita, kasi naniniwala kami ang iyong salita ang magbibigay sa amin ng malinaw na pananaw sa buhay upang mahalin namin ang aming kapwa. Kaya muli, sa tulong po ng Espiritu Santo, tuturuan po kami na maintindihan ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen.
So last week, pinag-aralan po natin yung greatest commandment na sinabi ng Lord. Ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kasi sa iba kasi, with all your strength sa iba. Ano? Kaya, tingnan po natin. So, ngayon, pag-aralan po naman natin is yung kapwa ko, mahal ko. Mahalaga kaya to? Mahalaga to. No? Luke 10:25, 27, tingnan po natin. Sabi dyan, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Sabi ko ng teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? No? Nagtanong agad yung expert of the law. No? Para makakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sabi gano'n, what is written in the law? Tinanong sila, Jesus Christ. He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Ano yung kasunod? Love your neighbor as yourself. Yan po ang bibigyan natin ng importansya. Love your neighbor as yourself. Bakit hindi naman sinabi love your neighbor? Bakit sinabi pa yung self? Bakit kaya ganun? Kasi gusto ni Lord, kung paano natin minamahal yung sarili natin, ganun din natin mahalin yung kapwa natin. No? Sino po dito ang willing siyang murahin yung sarili niya? Hindi mo gagawin yun. Di ba? Harap ka pa sa amin. Put. Hindi pwede. No? Sabi mo sa gag ka. Sabi mo ba yun? Hindi mo gagawin. So kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa'yo kapwa. No, kaya nga kapwa ko, mahal ko. Pero paano ko magagawin ang pagmamahal sa aking kapwa gaya ng aking sarili? Ang dali kasi sabihin tama ba? Ang dali sabihin mahal ko yung kapwa ko. Mahal ko yan. Kahit ano mangyari dyan, di ko iwanan yan. Walang iwanan. Lalo kung tropa pitch, no? Kasama mo sa iba, yung pagkasama sa inuman, bro, walang iwanan. Kahit gumugulong na sa karsada, gumagapang na sa karsada, walang iwanan. Makikita mo, sumusukan na, hindi kita iwanan kahit ano mangyari. Kasi love kita No? Talagang ganun katindi, no? Ganun katindi sa inuman Sino ba nakaranas mo ganun? Yung di ka iniwan ng tropa mo sa inuman, nakaranas mo ba kayo ng ganun? Kasi nakaranas ako nung bata ako No? Yung sumusuka ka na, kaya nga pag nakakita po ako ng mga nagiinom na gumagapang, no, pasensya na po kayo, minsan binibiro ko, sige, alak, pahirapan mo siya. Minsan na sabi ko po, kasi gano'n ako dati. Pero ngayon iba na siyempre, usapan. No? Sabi gano'n, tingnan natin, paano nga ba yung pagmamahal? Natanong nga ba ninyo ito? Paano nga mamamahal yung aking kapwa? Natanong niyo na ba ito? Kasi ako mismo, minsan natanong ko rin sa sarili, paano nga mamamahalin yung kapwa ko? Ang dali kasi sabihin paano mamahalin? At sinagot yan, titingnan natin, no? Sabi dito sa Luke 10:28, di ba? Sinabi nga, you have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. Referring to love your neighbor as you love yourself. Pero dinutong, but he wanted to justify himself. So he asked Jesus, who is my neighbor? Di ba? Sino nga ba yung ating neighbor? Actually, bigyan ko lang po kayo ng ang unang-unang neighbor natin, walang iba yung nanay at tatay natin. Sila yung unang-unang nating neighbor. Ang tanong, minamahal mo ba yung nanay at tatay mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Hello? Mahal mo ba yung nanay at tatay mo gaya sa iyong sarili? So kung kumakain ka ng lechon, dapat yung nanay at tatay mo pinapakain mo ng lechon. Of course, depende sa edad. Kung ang nanay at kung ikaw ay mahilig kang ayusin yung sarili mo, paayos yung mukha mo, dapat ganun din yung nanay at tatay mo. Ha? Kaya natutuwa ako Pag mayroong anak, dadala-dala niya yung nanay niya, dadala niya sa dadala niya sa pardon. Sabi niya, Mami, ito yung nag-aalis sa akin, tingnan mo itsura ko. Di ba mukha akong bruha? Hindi, joke lang po ito mo lang po Di ba kung saan ka nagpapaganda, dapat ganun yung ginagawa mo sa nanay mo. Tama? Ang hirap naman kasi ito, ang dami ginagamit na papaputi. Yung nanay mo kahit isang beses, hindi mo binilan man lang kahit ng Ajax man lang para pumuti. Mahirap po yun. Hindi naiisip. No? So, ang una-una natin neighbor dapat is yung ating nanay at tatay. Ang tanong, paano ba natin mamahalin ang ating kapwa?
Diba? Tanong pa rin yan eh. Kaya si Jesus Christ, alam niyo lahat ng tanong, may sagot. Naniniwala ba kayo doon? Lahat ng katanungan mayroong sagot? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Sagutin natin. So again, ang ating Panginoon mahilig kasi magkwento ang ating Panginoon. Mahilig siya magkwento. Sabi niya rito sa Luke 10:30, sabi niya, in reply Jesus, depende sa kanyang tanong, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So noon pa pala, uso na yung mga hold upper. No, huwag niyo isipin na, hindi, ngayon na panahon na ito, uso ko na. Noon pa po, meron ng mga bandido. No, meron mga bandido. No? Dinakawan. Ito po masakit no? Kinuha ka na, binugbog ka pa. Ano ba gano'n? Hindi ko alam kung talagang puporma bang lalabang, kaya inunahan niya. No, siguro, kagaya nung minasakyan ko isang taxi driver. Sabi sa akin ng taxi driver, alam niyo, Pastor, kasi nagkukwentuhan kami. Alam niyo po, may hindi ako makipagkwentuhan eh. Kasi nung bago ako, pagsakay ko pa lang sa taxi, sinabi dito sa taxi driver, bro, okay na ba mag-pray ako? So nag-pray kami para magbiyahe. Sabi niya, ano ba kayo? Ay, Pastor ako. Alam niyo, Pastor, minsan na-hold up ako eh. Ha? No, mga saan na hold up? Doon sa ibang ng Rizal. Ang ginawa sa kanya, hindi naman siya binuko. Kaya lang, hinubaran siya, natira sa kanya, brief lang. So paano gagawin, paano kang lalabas? Alam niyo ba, ang hirap mo, di ba pag may sasakyan ka, ang hirap mong hihintuan mo lang basta yung mayroon ka nakita ng kapre. Hihintuan mo ba? Lalo ka nag-iisa ka ng dada. Hihintuan mo ba? Mag-iisip ka. Na baka mamaya kasi lahat mo kayo, mayroon mga modus. Yung pag huminto ka, may mga kasama ka na, hold upin ka. Ang hirap. Kaya lang, siyempre, iba naman yung case nito. Kaya ko lang po sinasabi, kasi nung panahon na yun, wala namang ganun. Wala namang ganun. No, sabi nga dito, ito na po yung sinasabi natin na mga tao na dapat unang tumulong. Verse 31, tingnan po natin. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Priest yan, ha? Ibig sino ba yung priest? Ito po yung nakakaunawa ng salita ng Diyos. May pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lang, tingnan mo, isa sa mga tinuturo ng Biblia, mahalin mo yung kapwa mo. Noon pa yun, mahalin mo yung kapwa mo. Pero how come, na may nakita siyang ganun, wala siyang pakialam. Again, take note may alam sa salita ng Diyos yan. Nag-aaral yan ng salita ng Diyos. Mataas ang nila sa salita ng Diyos. No? Hindi niya pinansin, bagkos nilampasan niya. No? Sabi diyan, when he came to the presence of God, passed by on the other side. Halimbawa, nandito yung na-hold up, ang ginawa niya, doon siya dumaan sa kabila. Alam niyo yun? Nakalas ba kayo yung gano'n? No? Ano pa? Yung sumunod, so to a Levite, when he came to the presence of him, passed by on the other side. Sino po yung mga Levite? Mga Levite din po, nag-aaral din po ng salita ng Diyos. So how come na alam mo, ang greatest commandment is, love the Lord your God with all your heart. At ang pangalawa, love your neighbor. Ang malungkot, walang pakialam. Naalala ko tuloy yung alam niyo ba yung kanta ng banal na aso? Parang ganyan yan. Banal daw, pero pagtulong sa kapwa, walang pakialam. No? Pero tingnan natin. Siyempre, pero namang mga mabubuting tao, tingnan po natin yung Samaritans. Tingnan po natin yung Samaritans. Wala yung kasunod yung Samaritans. Ayan. But a Samaritan has traveled came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Ang tanong, sino ba itong mga Samaritan? Ito pong mga Samaritan, ito po yung mga people of Samaria na meron silang mixed population. Actually, sila po yung tinatawag noon ng panahon na hilaw na Hudyo. Marami sa kanila nakapag-asawa ng Hudyo, pero hindi sila kinukonsider na Hudyo. Ang tawag nga sa kanila, aso. Noong panahon na yun. So, mababang klase sila. Kaya lang, kung titingnan natin, sila yung merong concern. So, again, masasagot natin dito, paano nga ba natin may papakita na mahal natin ang ating kapwa? Ang unang-una dapat na gagawin natin, dapat meron tayong concern sa ating kapwa.
Meron ba tayong concern? Hello? Sino po rin yung meron concern sa kapwa? Kanina, ay hindi, nung isang araw pa. Nung isang araw ako. Ang papuri po sa ating Panginoon. Yung bahay po namin kasi kung isang parang bahay, ano yan eh. Bahay parang ampunan. May kumatok. No, meron parang isang tao na nangangailangan po ng tulong. Nangangailangan ng tulong. Hindi ko alam, itong tao pa lang to, 2 years ago, natulungan ko, yung anak niya na na-dengue, kaya lang namatay. Yung anak niya. Eh, sabi ko, nakakalungkot naman isipin. Hindi ko na nga alam eh. Kasi lumapit ulit. Sabi ko, Pastor, actually nandito pa pala ako nung nangyari yun, nung humingi ng tulong, nandiyan ako sa labas. Sabi niya, Pastor, hindi siya makilala, hindi siya matanda, 2 years ago, hindi naman siya nakapagsimula. Sabi sa akin, Pastor, itingnan ko mabuti. Kasi pag may sabi sa akin, Pastor, hindi ko kilala, medyo lumalayo ako. Parang sabi, parang nakasakab ako. Kinakabahan ako. Tapos sabi nga sa akin, Pastor, ako po yung natulungan niyo 2 years ago. Kaya namatay na po yung aking anak na nadirugin. Sabi ko, so, kumusta ka na ngayon? Mas umiyak na. Nag-ano raw siya yung masakit nito, iniwanan daw siya yung asawa niya. So ngayon, may isa siyang anak, aalagaan niya anak niya. So wala siyang trabaho. Makakapag-umpisa siya magtrabaho. Umpisa siya magtrabaho. So madaling sabi, ayoko naman po akong kumausap sa kanya, sinama ko po sa bahay. Kasi natatakot po ako eh. Ano ba kinatatakot ko? Kasi pag gano'n yung umiyak, yung mayakap eh. Baka yumakap sa akin, baka maamoy ko siya. Hindi, wala pong meron to, mga lalaki. Ingat po yung pag hihingi sa inyo ng tulong, lalo babae. Di ba? Mahirap po yun. So, ang ginawa ko, dinala ko sa bahay. Nag-usap sila ng asawa ko. At nung umiiyak na talaga, yan, yakap niya. Sabi ko, tama, ikaw ang yumakap. Mahirap pag ako yumakap. Delikado yan. No? Baka mamaya yung kabataan natin, bumalik yung pagiging lover-boy. Pero hindi dapat. No, hindi dapat. So again, no, hindi siya kagaya ng mga, nung mga dapat na merong concern. Again, sino mo tinutukoy dito? Yung mga tao na nakakaalam ng salita ng Diyos. Yung mga tao na dapat unang-unang makatulong. Yung mga tao na nagsisimba sa loob ng simbahan. Tayo po yun. Ang tanong, may concern po ba tayo sa nangangailangan? Kayo lang po makasagot yan. Sabi dito sa Deuteronomy 15:11, pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3. So again, sinasabi dyan, dito raw sa Pateros, magkakaroon may mga taong mahirap. So ang gagawin mo? Ay, kawawa. Gano'n na gagawin mo? Ay, kawawa. Para, hindi, may concern ako na, may nararamdaman ako na, aawa naman ako sa kanya eh. By the way, ang sinasabi po dyan, yung mahirap po, hindi po yung tamad. Magkaiba po yung mahirap sa tamad. Alam niyo ba na mayroong mga masisipag kaya rin medyo nahihirapan pa rin? Magkaiba po yun. Kasi mayroong mga tao na, alam niyo ba yung nakarasan mo kayong mga tao na, alam niyo po, may mga tao na may talent. Alam niyo ba yung talent? Yung mukhang kawawa. Wala ko ba may babae? Hindi ka mawawa mo kayo. Pero sa tayo mo alam, ayaw magtrabaho. Kaya nga, sumutulong po medyo, pasensya na po kayo, ako direkta po ko. Inis po ako sa mga tao na ang lalaki ng katawan, manghihingi. Yung maraming gano'n, tapos makakita ka ng mga tao, kung tulong pa nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Kaya ang sinasabi ko dyan, hindi kasama dyan yung tamad. Kaya kung may kapitbahay kayong tamad, tapos manghihingi ng tulong, sabi mo sa kanya, masakit sabihin, sabi mo sa kanya, pwede ka naman magtrabaho, wag ka nanghihingi. May dahilan yan.
Ang dadahilan yan, ano sabihin niya? Wala akong nakita trabaho eh. Tama hindi? Marami ganun. No, nasa paligid lang yan. Paikot-ikot lang yan. No? Walang trabaho. Walang pinagkakitaan. Pero nagiginom. Yun, masakit. Magiloso pa yan. Walang trabaho yan, ha? Ano ka, buraot lang? Buraot ka lang ba? Hinihingi ka lang ba? Bro, seryoso ko. Oh. Ang galing yung iba kasi. Tama. Sino mo nakapakinig sa inyo yung nakapakinig sa TV yung kay Ramon Ang? Ang galing niya eh. Sabi niya ganun. Ang hirap kasi sa mga tao eh. Nakatira lang doon sa squatter, yung lumalit na lugar. Pag lumabas ng bahay, naka-signature dress pa. Walang makain yun ha. Walang pera, pero naka-signature. Tapos paglabas niya, gusto niya, yung sapatos niya, talagang signature din. Walang trabaho yan. Sabi niya, no, na kasing yabang. Sabi mo nga sa katabi mo, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang mayabang yan? Hindi naman, ano? Hindi naman. Again, sabi ganun dyan, sa pateros daw po, mayroong mahirap na nangangailangan ng tulong. No. By the way, hindi po literal, baka mamaya sabihin ng iba, Pastor, binago mo yung laman ng Bible, Ginawa ko lang po na sa panahon natin. No, binago ko lang po. No? Ang tanong, meron pang mahirap dito sa loob ng pateros? Nakakita kayo? Madami. Buti na lang tayo po, hindi tayo sa kasama doon. Dahil tinulungan tayo na doon. Kaya lang, paano kapag may lumapit sa iyo? Actually, ito dito lumapit. Lumapit ba doon sa Samaritano? Hindi. Pero nakita niya yung kailangan. May concern siya doon sa tao na kailangan. Alam niyo po, hindi na kailangan magsabi. Pag nakita natin, tulungan na natin. Tama ba? Nakita mo nahihirapan eh. Kaya ano po sa totoo lang po, gusto ko pong mabalik yung dating kaugalian. Pag yung nakita na mamalengke yung isang matanda, mag-uunahan yung mga kabataan. Tulungan natin! Ang ganda po nun. Ang ganda tignan. Yung mag-uunahan to, tapos na mapupulit yung plastic na sa pag-aagawan. Ako na! Napulit ulit yung plastic, bigas pa naman. Sa pag-aagawan, kung sino magbubuhan doon, natapot tuloy yung bigas. No, hindi, ano lang po yun. Exact lang po yun. Pero, di ba ang ganda? Kasi noon, ewan ko lang, Katoni, di ba noon uso yun noon, pag nakakita ka ng matanda, nabuunahan tutulungan pag nahihirapan. Eh ngayon, yung mga, sana ba ko yung kabataan ha? Ngayon kabataan, ay nahihirapan si tatay. Imbis na tulungan, tinawanan. Di ba meron? Nangyayari ba yun? Hindi. Nangyayari. Oh, nawala na yung ano eh. Yung respeto sa matanda. Noon, pag nakakita ng matanda, nabuunahan pagmano. Hindi niya mapapansin. Panahon natin, pagka dumating yung ano, nabuunahan sa pagmano sa matanda. Ngayon, pag nakakita ng matanda, nagtatago. Bakit kaya ganun? Ano nangyari? Kasi nawala na yung concern sa mga nangangailangan. Nakalimutan na meron tayong tungkulin. No? Love your neighbor as yourself. So, ikaw ba, tutulungan mo ba yung sarili mo pag nahihirapan? Tutulungan mo. So, ano sabi? Tulungan mo yung kapwa mo kagaya sa iyong sarili. So, kailangan hindi mo wala yung concern. Ang tanong, meron bang hindi tayong concern? Kasi kapag wala ka ng concern, teka, ano yung may puso mo? Isip mo. Kanina lang po, nakatayo ako na. Kaya kung isa mahirap na nakatayo. Dapat mo po sa labas. No? Nakatayo ako dyan. Biglang may pumunta na dalawang babae. May yung namatay. Ano ba yung tama? Death certificate. Humingi ng tulong. So sa madalit sabi, kwentuhan ako. Tapos maya-maya dyan, binigyan naman natin. Tapos nangako, Pastor, pagka natapos kami kagad, pumunta kami din sa church niyo. Nantay ko nga po eh. Siguro pang mga 11:30 wala pa siya, hindi na sila dadating. Tapos na tayo na rin. Yung 11:30 pa. Pero ang isang maganda doon, nakapagtanim tayo ng mabuti. Nakapagtanim tayo ng mabuti. Tinanong ako eh, ano ho ba kayo dyan? Parang ang bait po ninyo.
Sabi ko, Lord, kukunin na ba ako? Siguro, di ba, mayroon pa kami, kukunin ka na ni Lord, no? Sabi gano'n eh. Hindi, ako po yung pastor din. Ay, kaya po pala eh. Masarap na, no? Pag nandiyan ka, no? Saan po kayo nagsisimba? Sa PEC. Bawa itong, sakay mo sa tricycle. Yung tricycle pa na, 1 click. 1 click, eh, no? 10 yata. 1 click! Tapos ay sakay mo. Tapos dahan-dahan ka, banayan yung lakad mo. Tapos sinabi sa'yo. Tapos imbis na, kasi, ewan pa lang ha, sino po nakalala sa inyo? Sinatid ka lang sa bayan, siningal ka ng 35. May nakalala sa po sa inyo? Nangyari po sa akin yun. Paano na? Dapat yata sa suot ko, pulit-pulit eh. Depende yata sa suot ko kung paano masisingilin ng eh. Hindi ko na babanggitin ha, kung ano silang grupo. Basta nasa doon sa pagod. Hindi binanggitin ko. Minsan eh, kung tutusin, hindi ko lang po alam ha. Ano ko lang, ayun magkano may singil hanggang bayan. Diba 25 lang? Singilin nila ko 35. Anyways, ang mahalaga, baka nangangailangan siya eh. O baka nangangailangan. Kaya lang, sabi mo gano'n, bakit gano'n? Bakit gano'n? So, hindi po pwede na sabihin mo, wala kang concern sa kapwa mo. Kailangan meron tayong concern. Pangalawa, ang concern, hindi lang yung awa, hindi lang yung uso. Diba? Hindi po pwedeng uso lang ito. Wawa naman siya. Wawa naman siya. Tingnan natin. Help the needy. Kailangan tulungan natin, hindi pwedeng maaawa ka lang. Tama ba? Walang makain sa kawawa ka naman. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan meron kang gagawin. Ano sabi yan? He went to him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn and take care of him. So again, alam niyo ba na medyo delikado yung ginawa po nitong Samaritan? Bakit? Pwede kasi pumalik yung holdapper eh. Kasi yung lugar na yun, delikado talaga. Medyo delikado yung lugar na yun. Pero tingnan mo hindi siya nagdalawang isip, bumaba siya. No? Put the man on his donkey. Ang sabi po dyan, Samaritan. So nag-iisa lang siya. Paano niya mabuhatin doon sa sa kabayo, sasakay niya. So kailangan mo mag-effort. Gagawa ka. Alam niyo mo, pagtutulong tayo sa kapwa natin, kailangan natin ng effort. Tama ba? Hindi yung sinasakay po natin sa aeroplano ha. Iba po yun. Airport po yun. No? Effort. So kailangan meron tayong gagawin. Nakakaiba. Hindi ko alam kung paano niya binuhat yun. At tandaan po natin, duguan. So kung duguan niya, kung pwede yung dugo niya, sa katawan mo. Di ba? Pupunta sa katawan mo. Pero ngayon, hindi siya nagdalawang isip. No? Sinakay niya sa kanyang donkey at to the point na siya naglalakad, dinihila niya. Gano'n kalayo kaya yung nilakad niya? Pero the mere fact na umalis siya doon sa donkey niya, sinakay niya yung tao, bakit? Alam niya kailangan ng tulong. Alam niya na hindi na makakalakad. Bukbuk nga eh. Sarado, nakahandusay doon sa sahig. Pero hindi siya nagdalawang isip. Alam po, may mga times na kailangan i-sacrifice natin yung panahon natin para sa mga tao. Kailangan mag-sacrifice tayo. No? Kailangan tulungan natin. No? Tulungan natin. No? Bakit? Kasi merong kakaiba na po pwedeng mangyari. Tignan po natin dito sa James 2:14. Sa James. Sabi niya, pwede ba? So, sabi ko tayo. 1, 2, 3. Tingnan niyo po, no? Ganda dyan, no? Sabi ka nun, anong use? Kung sinasabi mong
Again, palagi kong sinasabi ito, hindi mo masama na manalangin sa nangangailangan. Tama? Hindi masama yan. Kaya lang, parang hindi ko pwede na puro panalangin lang. Meron kang something na gagawin. No? Kailangan tulungan mo. Kung may pagkakataon na meron kang damit na pwedeng ibigay, ibigay mo. Kung meron kang pagkain na pwede mong ibigay mo. No? Kaya hindi mo pwedeng sinabi mo, nakakaawa naman. Hindi po sufficient yung nakakaawa. Dapat meron tayong hakbang na gagawin. Meron tayong something na itutulong to sa tao. Palagi ko sinasabi ito. Sa tingin po natin, sa tingin po ninyo, bakit kaya pinagpala ka ni Lord? Bakit kaya? Isa po dahil lang bakit na pinagpapala ng Diyos. Gusto niya na maging channel of blessings tayo sa iba. Alam niyo ba sa iba na walang makain, pag may binigay tayong konting kanin, blessing na sa kanila. Konting kanin lang. Blessing na sa kanila. Kagaya kanina yung bahay nang hingi ng tulong, maliit na bagay lang yung binigay ko sa kanila, pero napakalaki yung pasasalamat nila. So, ibig sabihin, meron talaga tayong something na gagawin. Again, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pwedeng awa lang. Hindi pwedeng awa lang. Kailangan meron tayong hakbang na gagawin. No? Meron tayong hakbang na gagawin. Help the needy. Maraming mga tao na nangangailangan. No? Totoo yung sinabi dyan. Ano sabi dyan? Yung kasunod, yung sinabi niya sa isa na sinabi na, totoo yan, sinasabi mo, meron kang takot. Totoo ba may takot ka sa Diyos? Mabuti. Kasi ang demonyo rin may takot sa Diyos. Alam niyo ba ang demonyo takot kay Jesus? Pag lumalapit ang ating Panginoon, natatakot. So, kaya lang, yung pagkakaiba, yung demonyo natatakot dahil may ginagawa silang mali. Tayo, natatakot tayo kasi out of reverence. Dapat ang takot natin gano'n, hindi dahil sa paparusahan tayo, hindi. Dapat out of reverence. Respeto. Para tayo, mga nanay-tatay, gusto mo ba gumagano sa iyong anak mo dahil meron mo palaging hawak na sinturon? O may, hindi na pala uso ngayon. Hanger na pala, no? Hindi na pala uso ngayon. Hanger na pala ngayon ang uso. Gusto mo ba ganon? I-respeto ka lang ng anak mo kapag may hawak ang hanger. Hindi ba dapat ang nasa isip na ang gusto natin? Nire-respeto tayo ng anak natin dahil mahal tayo. Natatakot ang anak natin dahil nire-respeto tayo. Yun ang pinakamagandang tawag ko nga doon, bandal na takot. Meron tayong takot kay Lord, hindi dahil sa paparusahan tayo, hindi nire-respeto natin siya. Iba po yun. Kaya nga love the Lord your God with all your heart. Dapat mahal natin siya. Kaya, ganito kasimple. Kung sino yung mahal ni Lord, dapat mahal natin. So, mahal ba ni Lord yung kapwa natin? Mahal ba ni Lord yung kapwa natin? Salamat po. Ulitin ko po. Mahal ba ni Lord yung kapwa natin? Amen. Ang tanong, mahal ba natin? Talaga. So, hindi po pwede yung tinatawag na awa lang. Kailangan merong gawa. Kasi kung minsan nawawala yung G, awa lang, puro awa lang eh. Awa lang. So, hindi pwede yung awa. Kailangan gawa. Kailangan meron tayong something na gagawin. Kailangan patunayan natin yung talagang meron tayong pananampalataya. Di ba? Mismo ng ating Panginoon, pwede naman natin na lang siya sa langit eh. Pero bakit kailangan pa niya bumaba? Nag-set siya na example upang ipakita kung ano ibig sabihin ng gawa doon sa awa. Kasi naawa niya sa atin eh. Kaya lang, alam niya na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng awa lang. Kailangan meron siyang gagawin, bumaba siya, pakita niya. Which talagang ginawa naman niya, namatay siya dito. Dahil naaawa siya sa atin. Pero kailangan patunayan niya na talagang naaawa siya. Namatay siya sa cross. May ginawa siya. Ang tanong, willing ba tayong gumawa o titingin lang tayo, maawa lang tayo? Dapat nandun tayo sa gawa. No? At, ito pa, ito yung patunay na tayo, kapwa ko, mahal ko. Hindi mo nagtatapos dun sa tutulungan lang natin. May tinatawag pong sacrificial acts for the needy. Tingnan po natin. Luke 10:34. Sabi diyan, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him
to an inn and took care of him. Tingnan po ninyo, sacrifice yan. Hindi mo lang sinakay sa kabayo, dinala mo pa doon sa tinatawag na lugar na dapat pahingahan niya. At anong sabi diyan? Siya ang nagbayad. Ano niyo po pagtulong sa kapwa kasama yung pera? Hindi po pwedeng hindi mo kasama yung ano mo, yung meron ka. Hindi pwede eh. Kalagi, kaakibat yung tinatawag natin na tulong. At meron mga rutong, tingnan natin. Ayan, the next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. I looked after him, he said, and when I return, I will reimburse for you an extra expense you may have. Tingnan po ninyo. Hindi lang dinala ko sa nagbayad, nagsabi pa siya na ibabalik ko pa ang lahat ng ibang magagastos. So, ganun pala ang pagtulong. No? Hindi sufficient, hindi tama yung awa lang, tumulong ka lang. Ang ating Panginoon sinasabi niya, kailangan natin pa rin yung sacrifice. Totoo po yun. Magsasacrifice ka. Imbis na meron kang pupuntahan, nakakita ka ng ano, tutulungan mo. Diba? Parang pinapanood ako ng isang araw, no? Babae. Isang matanda. Nagmamadali siya dahil mag-apply siya ng trabaho. Ayaw ko na malapanood po yun. Mag-apply siya ng trabaho sa isang napakalaking kumpanya. At pagdating doon, meron siyang nakasabay na matanda. Sasakay na sa elevator. Nung sumakay siya, puno na, di may iwan yung matanda. Ang ginawa ng babae, bumaba siya. Sinakay niya yung matanda. Alam niyo po, hindi masasayang yung mga ginagawa natin mabuti para sa ating kapwa. Nagulat siya, yung mag-interview pala sa kanya, walang iba, kundi yung matandang babae. So kung hindi na niya tinulungan, ano kaya mangyayari? Ang dami nag-apply, pero siya ang pinili. Bakit? Kasi nakita na meron siyang maganda na katangian. Alam niyo po, hindi masasayang yung ginagawa natin kabutihan sa kapwa po natin. Hindi po masasayang. Ito, ulitin ko po ito. Ayun, nandiyan naman si brother mo. Minsan may nakasakay ako. Hindi ko makakalimutan ko eh. Minsan may nakasakay ako galing ng Pasig. Galing ng Pasig. Sumakay ako ganyan. Tapos meron isang, siguro mga kasindar ko, nagkwento lang, pero bakit bigla kami nagkwentuhan? Bigla kami nagkwentuhan. Sabi niya, saan po ba kayo nagsisimba? Kasi, bakit niya biglang natanong? Dito sa may dati kasi napupunta ako sa may CLF eh. Dako dyan. Dyan po. Ay! Mababait po yung tao dyan. Ha? Bakit mo nasabi? Bakit? Nagsimba ka rin ba dyan dati? Oo po, pero sandali na dahil nalipat kami ng ibang lugar. Ang gusto ko po dyan, natatanda ko po, si Nanay Julia. Si Nanay Julia, yung matanda na patay na, namatay na. Bakit mo man natatandaan? Kasi ang daming ginawang mabuti din sa akin. Tignan nyo? Yung mga tao at lumipas man ng panahon, hindi na nila makakalimutan yung ginawa natin kabutihan. Maaalala at maaalala na lang yan. No? Maaalala at maaalala natin yan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon talaga gamitin tayo. Again, ulit-ulitin ko ito. Hindi tayo pinagpala ng Lord o nasig na sarili nilang natin yung pagpapala. Gusto ng Lord maging channel of blessing tayo. At ito po mapapatunayan ninyo. The more na tumulong ka sa kapwa mo, the more na meron darating sa'yo. Ewan ko po, proven na po yan. No? Proven po yan. Kaya masabi ko, natutuwa ko eh. Again, ulitin ko po si Ramon Ang. Kasi natutuwa ko makinig sa mga ganyan, sabi niya gano'n. Kung di po ka nagkakamali, number 4 siya sa Pilipinas. Sa pinakamayaman. Billions ang pera. Siya lang naman yung tumulong kay Duterte ng paggawa yung mga yung malalaking yung daanan, dinadaanan, napapakinabangan natin ngayon. Ang sabi niya gano'n, naniniwala ako lahat ng mga biyaya na nasa akin, sabi niya. Binigyan ng Diyos ko para gamitin ko doon sa mga tao. So, yung paggawa ng Skyway, dahil tinulungan, kaya mahal siya ng mga tao. Tama yung tao niya. Sinabi yung driver niya. Yung driver niya, 40 years na nagtatrabaho para sa kanya. Never na nagalit sa kanya o nagalit siya doon. At, ito maganda. Pag kumakain siya, kasabay niya kumakain ng driver niya. Kung ano kinakain niya, kinakain din ng driver niya. So, gano'n siya gano'n siya ka-humble. Bakit? Pinapakita lang niya
Binalikan niya, sinabi niya, lahat ng meron ako galing sa Diyos. At sinabi niya, ito ang maganda, kapag namatay ako, may iwanan ko lahat yan, hindi ko madadala lahat yan. Ang dami kong kayamanan, sabi niya, hindi ko madadala lahat yan. Totoo po yun. Lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, may iwanan natin. Wala tayong madadala. Ang tanong, paano natin ginamit yung mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos? Paano natin ginamit? Yung talino na binigay sa atin ng Diyos, paano natin ginamit? Yung charm, paano natin ginamit? No? Paano natin ginamit yung pagiging magandang lalaki? No? Paano natin ginamit yung charm na binigay sa atin ng Diyos? Maraming mga pagkakataon na tayo, ginagamit tayo ng Diyos para mahayag ang kanyang salita. Alam niyo ba na maraming mga tao ang nakakasunod o sumasang-ayon sa atin kapag tayo ay palagi nakikitang nakangiti? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Bigyan mo yung pinakamagandang ngiti niyo. Sa totoo lang. Hindi, maging totoo, real talk tayo. Totoo lang. Mas madali bang lapitan yung tao nakangiti o yung tao nakasimangot? Kayo mag-ano? Kayo mag-isip. Di ba pagka nakangiti palagi yung tao, parang mas approachable? Of course, meron mga disadvantage. Sa totoo lang, may mga disadvantage. Pag palagi kang nakangiti, ako maraming pera to. Sa totoo lang po, pag palagi kang nakangiti, maraming pera to. Parang walang problema. Hindi yan. Kaya nga, totoo, natutuwa ako yan. Ate Luisa, okay lang ba? Babanggitin ko. Natutuwa ako doon sa kanya. Dahil palagi rin siya nakangiti, akala niyo mga kasama niya, dami niyang pera. Kumisa na. Ano yan? Medyo ano ba yung ngiti? Nakakabigay naman na aura. Ang ganda ng aura, di ba? Yung taong nakangiti palagi. Bakit? Kasi ang nagpapangiti, nagpapasaya sa atin kung walang ibang di si Lord. Di ba pag alam mo na, kahit ito lang ang pera ko, alam ko naman, papalitan ko ng Lord eh. Alam ko naman, may Lord na ibibigay sa akin eh. Kaya po, hindi po ibig sabihin, yung mayayaman lang ang pwedeng tumulong sa kapwa. Dinig po, hindi po ibig sabihin na mayayaman lang ang pwedeng tumulong sa mga nangangailangan. Kahit po yung simpleng mamamayan. At of course, hindi lang po pera pinag-uusapan dito. Marami dito sa atin, dito sa simbahan mismo. Dito lang, dito sa simbahan. Hindi ganun pero yung kanyang effort sa paggawa. Yung tulong niya sa paggawa rito. Yung kagaya nito. Ay, wala naman pala doon. Kagaya nito. Salamat sa kapatid na Olan. Yan, kapatid na Olan. Kung hindi dahil sa kanya, di natin kaya ng magandang ganyang klase. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin yung may pera lang ang pwedeng gumawa at tumulong. Lahat tayo pwedeng tumulong. Lahat tayo hinihipo ng Lord. Lahat gusto ng Lord magamit. Sa tingin po ninyo, sa tatlong yun, sino kaya yung totoo talaga na nagmamahal kay Lord? Nagmamahal sa kapwa? Yung Samaritans. Kaya ang pagkamagat niya sa Bible the good Samaritan. Actually, ginagamit natin yan. Di ba sa mga araw-araw natin buhay, pag may tulungan ng tao, ang tatawa ako, hindi, good Samaritan kasi ako. Yan. Palagi nababanggit niya, pag may ay good Samaritan yan. Totoo po yan. At ang nakakalungkot dito, kung sino pa yung hindi talaga rooted sa salita ng Diyos, siya pa yung tumulong. Siya pa yung tumulong. Samantalang itong mga priest, itong mga Levites, malalim sa salita ng Diyos. Pero tanong, hanggang saan kaya yung kanilang pagiging malalim? Kaya ito palagi kong sinasabi ito. Para sa akin po, yung knowledge is yung pag-alam mo yung salita. Yung wisdom, kapag ginawa mo kung ano sinabi ng salita. Para sa akin, baka matsinyo ba, siyempre may mga ibang ano siya. Pero para sa akin, yun po yung ibig sabihin ng wisdom. Ginamit mo yung natutunan mo. In-apply mo yung natutunan mo. Dapat ba natin i-apply? Mahalin natin ang ating kapwa? Dapat ba? Salamat po sa alima. Dapat ba gawin natin yung mahalin natin kapwa natin? Ngayon, magsisimula ng pagbabago. Mamahalin natin yung kapwa natin.
May nag-message sa akin doon sa GC. Alam niyo ba nangyayari ngayon sa Israel? Alam niyo ba nangyayari sa Israel? Ginigera. Ang daming namatay. So, ano ibig sabihin? Isang utos ng Diyos, pagpalain natin ang bansang Israel. I-bless natin ang bansang Israel. No, hindi po ako kukuha ng collection, ha? Baka kami kukuha ko ng collection. Papadala natin. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, number one, huwag natin tigilan sa panalangin. Number one po yan. Of course, kung meron ka may tutulong, meron ka magagawa, so be it. Kasi meron tayong mga kababayan na nasa Israel. Kailangan ng tulong. No? Kasi talagang grabe po. No, pinapakita doon sa TV, talagang grabe. Pero ang tanong, alam niyo ba maraming mga tao sugatan, mga taong pagod na sugatan sa buhay? No? Ang tanong, willing ba tayo maging good Samaritan? Willing ba tayo? At ang isang pinakamagandang ibahagi natin sa kanila, ibigay natin sa kanila, of course ito, John 3:16. Tingnan natin. Pwede ba sabay-sabay basahin natin? 1, 2, 3. Amen. Yan yung sinasabi sa John 3:16. Eh, how about yung 1 John 3:16? Tingnan natin. This is how we know what love is. Kasi sa John 3:16, sinabi na yung for God so loved. Jesus Christ laid down His life for us. Para sa atin. And we ought to lay down our lives for our so, diyan nakapasok po yung tinatag natin, love your neighbor as you love yourself. Di ba? We ought to lay down our lives for our brothers. Ibig sabihin, mapapakamatay ako sa kapatid ko? Hindi po yan ibig sabihin literal. Ibig sabihin, yung sa verse 17, tingnan natin, ano ang lagay sa verse 17? If anyone has material possession and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Again, may mga pagkakataon talagang magsasacrifice tayo. Paano tayo ngayon? Sa mga oras ito, imbis na dapat meron kang gagawin, nandito ka ngayon, nakikinig ka. Sacrifice yan. Ha? Imbis na dapat, lalo yung mga nagtatrabaho ng Lunes hanggang Sabado. Pero nandito ka. Sacrifice yan. Kaya lang, yun lang ba yung sacrifice na pwede natin ibigay? Eh, ibang klaseng sacrifice yan. Ano sabi yan? Kung meron kang maitutulong, bakit naman hindi? Bakit hindi natin ibigay yung pwede natin itulong? Ano sabi niya? Verse 18, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. So, okay, palagi ko sinasabi, ang pagmamahal sa kapwa hindi lang sa nguso, kailangan sa puso. So kapag nasa puso, mayroon kang action na gagawin, tama? Meron tayong gagawin, hindi po pwede na wala tayong gagawin. Meron. Kaya nga sabi nga nun we ought to lay down our lives for our brothers. Kaya di ba meron tayong tinatawag na yung nagpapakain ng mga lugaw? Ano niyo ba yun? Yung sa mga lugar sa eskwadra, papakain ng lugaw. Sacrifice yun. Ibig sa dapat meron kang gagawin, ipagpapaliban mo. O kaya yung mag-a-absent ka sa trabaho dahil meron kang tutulungan. Di ba? Di ba? Nakita mo yung kapatid mo talagang walang kapasidad para gawin yung isang bagay. Magsasacrifice ka. Magsasacrifice ka. To the point ako minsan, ko lang po, kung na maano po ninyo ito. Merong mga iba, ito ano ko lang po merong mga iba, imbis na kakain sila sa isang restaurant, hindi na sila kakain sa restaurant. Hindi na siya kakain. Doon na lang sila sa bahay, magluluto siya. Para mayroong maibigay doon sa kanyang kapwa. So, ibig sabihin, yung tinatawag natin kung na sacrifice Of course, may kanya-kanya tayong kahulugan ng sacrifice. Pero para sa akin, yung sinasabi nitong sacrifice, literal na kung meron ka may tutulong sa kapwa mo, itulong mo. Ibigay natin. No? Hindi na kailangan katukin mo yung puso mo. Hindi na kailangan. Kasi dapat sa atin, mga mananampalataya, natural na yun. Natural na yung meron tayong awa. Natural na yung tumutulong tayo sa nangangailangan. Natural na yung meron tayong sakripisyo na ginagawa sa ating kapwa.
Hindi po madali yun. Kaya nga sakripisyo eh. Meron bang sakripisyo na madali? Lahat ng sakripisyo mahirap. Tama? Imbis na ibibigay, imbis na kakain ka doon sa labas, hindi ka na lang kakain, sa bahay ka na lang. Dahil itutulong mo yung ibang gagasusin mo doon sa mga inangailangan. Imbis na, kaya bilib ako doon sa mga kaya walang palutunin ito Mayroong mga artista, no? Artista, imbis na maghahanda, pupunta siya sa bahay at ulan. Yung kanyang iahanda, doon niya iahanda. Totoo sinasabi ng Bible, ano? Kung ang tutulungan mo lang yung mga taong kaya rin tumulong sa iyo, anong reward na makukuha mo? Anong reward? Ang maano dyan, yung tumulong ka sa kapwa mo na yung hindi ka naghahangad ng merong ibabalik sa iyo. Kaya mali po yung sinasabi ng iba na di tutulungan ko itong kapwa ko kasi pag tinulungan ko to, ibibless ako ng Lord. Mali. Mali yung ibig niyang mangyari. Kung tutulong ka, walang string attached. Baka magkakawin ng Lord yun, huwag dapat ito nakapokus. Hindi kapag tinulungan ko yan, sigurado, itong 10,000 ko, magiging 30,000 ito. Ganun. Dapat yung pagtulong natin sa kapwa natin, hindi dahil sa meron tayong mapapala. Hindi po yun. Kaya tayo tumulong sa kapwa natin dahil mahal natin yung ating kapwa. Hindi dahil sa meron tayong inaasahan na may babalik sa atin. Baka kahit hindi mo gawin yun, si Lord ang bahala kung paano kanya pagpapalain. Ako para sa akin po, tumulong ka sa kapwa mo. Di ba kasi, ito ko lang ito pong isang mga po. Yung iba kayo ayaw tumulong kasi natatakot na baka mamay magkasakit siya, wala sa pera. Hindi ko sinasabi na masama yun Hindi ko sinasabi na masama. Pero tinan mo, kung meron ka may tutulong, at yung pera na iniisip mo na magkakasakit ka, pwede kaya ang gawin niyo, palakasin ka para hindi ka magkasakit. Pwede ka ibalik ni Lord? Pwede mo gawin ni Lord yun? Pwede. Pwede, walang imposible. Basta nakita ng Lord na tama yung pupuntahan ng pera na tinulong mo, hindi po pwedeng ibigay. Hindi ibigay ng Lord. Again, focus. Tanong lang, willing kaya tayo tumulong? Willing kaya tayo na ipakita yung pagmamahal sa ating kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa hindi po nagtatapos sa pamamagitan ng salita. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi natatapos sa paggawa mo ng maliliit na bagay. Pwede sa mga lalaking bagay. Of course, nagsisimula ang malaki sa maliit. Pero to the next level, pwedeng gawin ng Lord. Bakit? Kasi gusto ng Lord, gamitin tayo mightily. Gusto ng Lord, sundan natin yung kanyang example. Nung nagbigay ba si Lord, nagtipid si Lord? Hindi. Bakit? Buong buhay niya Buong buhay niya yung binigay sa atin. Sa atin lahat. Wala pa exempted. Lahat tayo nakatanggap lang ng biyaya ng Lord. Kaya tayo nakakagawa, nakakakilos. Pero tanong, how about yung iba? Nangangailangan. At ang pinakamaganda na pwede natin ibigay sa kanila is yung salita ng Diyos. Of course, hindi nagtatapos salita ng Diyos. Yun, pero yun po yung number 1 na dapat ibigay natin sa kanila. Kasi makita mo man ang buong mundo, kung mapapaniwala naman ang kaluluwa mo, anong mapapala mo? Anong mapapala mo? Kaya dapat isipin natin, saan kaya? Ano kaya ang gagawin natin? Totoo kaya na ang kapwa natin, mahal natin? Kasi kung di natin mahal ang kapwa natin, anong use? Bali wala po yung pagpunta natin sa church, bali wala po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kung wala tayong pakialam sa kapwa natin. Kasi yun po ang kabuuan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, dalawa na lang kautusan, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, at mahalin natin ang kapwa natin kagaya ng pagmamahal natin sa kapwa natin. Ibibigay natin ng todo para sa sarili natin. How ba ito sa ibang tao? Ganun ang description na sinasabi ng Biblia. Dapat mahalin natin yung kapwa natin. Kung paano natin pinapahalaga ng buhay natin, pahalagahan natin yung buhay ng ibang tao. Kaya napakahalaga na makita, maranasan ng mga tao ang tungkol sa ating Panginoon Jesus. Dahil gusto ng ating Panginoon, ibigay ang pinakamaganda dahil mahal niya tayong lahat. So kung mahal tayo ng ating Panginoon, dapat ganun din isusukli natin pagmamahal sa ating kapwa. At ang pinakamagandang pwede natin ibigay sa ating kapwa, walang iba,
kundi ang pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo po tumayo at tinatawagan ko po ang ating praise and worship. Awitin po natin itong isang awitin na ang glory ay ibigay natin kay Lord. I surrender, I'm with you, and I will bow down
you alone, that you Panginoon, totoo po yung namin. You are Lord of all. Ibig sabihin, hindi lang kami naririto ang tatawag sa iyo ng Panginoon. Maski yung ibang tao na maaaring hindi ka pa tinatanggap, pero isang halimbawa, isang pagpapakita lang ito, Panginoon, na gusto mo lahat, meron kang concern. Hindi sa iilan lang. Kaya tama yung sinabi mo ng iyong salita. Oh, God so loved the world. Wala kang tinangi, wala kang sinabi na iilan, kundi word, ibig sabihin, buo. Kaya sa pagkakataon nito, kapatid, ikaw ay kasama sa sinasabi na gusto ng Lord na magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Maaaring sa mga panahon ito, hindi mo pala alam ang ibig sabihin ng pagbibigay ng iyong sarili. Hindi mo pa alam kung ano ibig sabihin ng pagtatalaga ng buhay. Salamat dahil napunta ka sa gawain kagaya nito. Ito yung pagkakataon na pwede mong italaga yung bigay ang iyong buhay. Kasi sabi ng ating Panginoon, gusto niya na bigyan ka na maganda at maayos na buhay. At magsisimula ito sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbibigay mo ng buhay sa ating Panginoon. Kaya anayahan kita sa isang panalangin. Panalangin na pagbibigay ng sarili, panalangin na paghingi ng tawad, panalangin na gusto mong sumunod sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At nangyayari namin ito, makakasunod lamang tayo kung totally ibibigay natin ang ating buhay, ang ating puso sa ating Panginoon. Totoo yung sinasabi niya. Gusto niya mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng ating buong lakas. Gusto ng Lord gawin natin itong mga bagay nito dahil alam niya ito lamang ang tanging paraan para maging maayos ang takbo ng ating buhay. Ako'y mananalangin, kapatid, na isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Anyayahan ka na sumunod. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, nanggagaling sa iyong isipan, dahil gusto ng ating Panginoon na linisin ang lahat ng mga marurumi na nasa atin. Gusto ng Lord na tayo patawarin, pero gusto ng Lord lumapit tayo sa Kanya. Aminin natin ang ating pagkakamali. Kaya ayaw kita sa isang panalangin at gawin mo na sariling panalangin, ariin mo na sariling panalangin ito nang gagaling sa iyong puso. Tayo manalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan po ng iyong kalinga at ng iyong pagmamahal. Sa mga oras na Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala, na ako'y nagkamali. Sabihin natin, kapatid, sa mga oras ito. Sabihin natin sa Kanya, huwiling makinig ang ating Panginoon. At ang sabi niya sa verse 1:9, kung sasabihin natin ang ating mga kasalanan, tayo Kanyang patatawarin at nilinisin. Tanging ang paglapit na paghingi ng tawad ang magdadala sa atin sa malinis at maayos na pamumuhay. Sige, sabihin mo, kapatid, hingi mo ng tawad, ikaw lang at sunod ang nakakaalam yan. Maaaring ang asawa mo, o ang mga anak mo, nanay mo, kapatid mo, hindi alam yung kasalanan na yan. Pero pwede mong sabihin sa ating Panginoon, total, alam naman niya lahat. Kilala naman niya tayo mula ulong hanggang paa. At ang ating kalooban, alam ng Lord. Kaya, lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Opo, Panginoon. Opo. Opo. Patawad po. Patawad po. Kapatid, isang napakagandang sinabi ng ating Panginoon kanyang pangako. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay tuturing niyang anak. So ikaw, tinanggap ng ating Panginoon sa mga oras ito, ikaw ay tuturing ng anak. At bilang anak, meron na tayong leeway lumapit sa ating Diyos. Pakikinggan niya yung ating mga panalangin. Lalo lang, humingi tayo ng tawad, pinatawad tayo. Kaya sa mga oras ito, meron kang pisikal na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya, ano yung mga pisikal na karamdaman?
Willing ang ating Panginoon na tayo magalingin. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aming kapatid na si Seth. Nandun po siya sa ospital. Alam po namin, Panginoon, na kayo namin nakita mo ng namin. Ipakita mo po ngayon sa oras ito. Paranas po sa Kanya ang isang himala na nanggagaling po sa inyo. Ipaalala mo sa Kanya na ikaw ang tanging pag-asa niya at ikaw ang gagalingin niya. Opo, Panginoon. Opo. Kaya na rin ang matoni, tinataas din po namin siya sa inyo. Ikaw na mababatid, Panginoon, ng kanyang kalalagayan sa mga oras ito. At ikaw rin ang nakakaalam ng mga bagay na mga pagkukulang niya. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan niya talagang lumapit sa inyo, ibigay kanyang sarili. At hinihingi namin, Panginoon, ng extension ng buhay para sa kanya. Gusto pa namin siya makasama, Panginoon. Gusto pa namin makita ang kanyang kalakasan. Kaya kinumit ko namin sa inyo. Financially, Panginoon, pangangailangan po nila, provision, ikaw po ang aming great provider. Pagkalubog po sa kanila, kay Chef, pati na rin po, kay Batong ulit po. Sa mga gusto kapatid, mayroon kang problema emotionally, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon na i-release mo. I-release mo. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad sa mga tao na kamali. Bigyan tayo ng Lord ng humble heart. Naaminin natin kung tayo nagkamali. Kung kailangan lumapit tayo sa tao yun, bahala. Ibuhin ng Lord ang puso natin. Mas mabuti na tayo humingi ng tawad. Hayaan natin ang ating Panginoon gumawa at kumilos. Kaya na rin sa mga oras ito, maraming mga bagay na mahadlang para makasambakan ng totoo sa ating Panginoon. Ano man yung mga spiritual bondage na umaalipin sa atin, palayain tayo ng Lord. Gusto ng Lord makapag-serve tayo sa Kanya ng todo. Gusto ng Lord magamit yung buhay natin para sa Kanyang kalwalatian. Sige, sabihin natin. Sabihin natin yung mga nagpapaalipin sa atin. Nagpapahirap sa atin. Kaya hindi tayo makapag-serve. Alisin ng Lord yung katamaran sa atin sa pag-aaral ng kanyang salita. Kasi sinabi niya Lord, araw-araw bigyan natin ng importansya ng kanyang salita. So palayain tayo ng Lord sa espiritu ng katamaran. Bigyan tayo ng espiritu ng kasipagan para sa pag-aaral ng kanyang salita. Opo, Panginoon. Opo. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Ang ating Diyos ang nagmamay-ari ng buong mundo. Siya ang ating great provider. Walang imposible sa Kanya. Sa mga oras ito, nahihirapan ka financially, hayaan mo, tulungan ka ng ating Panginoon. Ipaliwanag, mag-ipaliwanag yan sa iyo. Pakita ng Lord kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Baka mamaya, hindi lang tayo good steward sa binigay ng ating Panginoon. Tulungan tayo ng Lord kung paano natin gagamitin ng maayos ang financial. Tulungan tayo ng Lord sa lahat ng mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Sige, hilingin mo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Wala kang trabaho, pwede kang bigyan ng Lord. Ang tanong lang, magiging tapat ka pa rin kaya kapag may trabaho na binigay sa iyo sa ating Panginoon. Sige, hilingin mo sa ating Panginoon. Hilingin. Panginoon, salamat din. Saan mga kapatid, nagbibigay mo ng kanyang kaarawan. Salamat po ng marami. Pagpalain nyo ang buhay ng bawat isa. Salamat sa extension na binigay mo sa buhay ng bawat isa. Sa mga diriyo ng anniversary, lalo na ang kapatid na Rolly, ang kanyang bahay, ay Panginoon patuloy na magbigay doon ng pagpapala. Patuloy, Panginoon, may padama mo sa kanila na mahal mo sila. Kaya binibigyan mo ng extension ng pagsasama nila bilang mag-asawa. Salamat ng marami, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, ang bayang Israel. Alam niyo po, Panginoon, ang kanyang kalalagayan.
Nagtutulong-tulong na yung ibang mga Arab country para sila ibagsak. Pero wala imposible sa inyo. Kasi ikaw nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pinagpapala ko namin sila sa inyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ikaw lang naman talaga ang po pwede na magbigay ng tunay na pag-iingat at pagpapala sa bansang Israel. Mahal na mahal mo ang bansang Israel. Salamat, Panginoon, dahil kami nagkaroon ng pagkakataon. Malaman ang iyong mga salita sa pamamagitan mo ng bayang Israel na siyang ginamit po rin. At sa Pilipinas, Panginoon, pagpalain din po niyo. Ang mula sa aming mga leader hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, maglabanan ang tungkulan ng bawat isa, magmula sa lokal, pati sa national, upang mas lalong maging magandang takbo ng bansang Pilipinas, Panginoon. Kasi naniniwala ko, Panginoon, na ang tiwala po namin ay wala sa military o kung saan mga bagay, kundi sa iyo lang. Dahil ikaw nagmamayari ng bansang Pilipinas at umaasa po kami, Panginoon, na magniningning at makikilala ang Pilipinas dahil sa iyo. Dahil na pinagsisigawan namin kami ang Asian, nasa Asia na natatangi na kumikilala sa inyo, pangalan, Panginoon Jesus. Pagpalain po ninyo, palain po ninyo, Panginoon. Gayun na rin, pagpalain po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nanonood sa ganitong gawain, mga taga-Pangasinan, pangunguna po ng kapatid na Toto, kanyang may bahay, taga-Laguna, pangunguna ng kapatid na Dadan, kanyang may bahay, gayun na rin ang aking mga kaibigan ng taga-Marikina, batch 79 na sumusubaybay din, pati na rin, Panginoon, ng mga taga-Abra na patuloy na sumusubaybay sa ganitong gawain. Pagpalain po, Panginoon, ng bawat isa. Lord, salamat po dahil sa umagang ito, muli pinatunayan mo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa aming kapwa? Kaya hayaan po, Panginoon, na hindi matatapos ang pagkakaroon namin sa umagang ito kung paano namin mamahalin ang aming kapwa. Magsisimula ito na matuto kaming mahalin ng totoo ang aming kapwa na nanggagaling sa aming puso. Kasi ito po ang gusto mo. At naniniwala po kami, Panginoon, na tanging yung conviction na binigay mo po sa amin ang nagdala sa amin para mas lalo namin mahalin ang aming kapwa. Sa umagang ito, Panginoon, pinukomit namin ang isang linggo namin gawain. Sa eskwela man, sa trabaho man, sa loob ng tahanan, sa lahat ng dako kung saan kami mapupunta, mataas, maluwalhati ang iyong pangalan, kasi naniniwala po kami, Panginoon, bilang anak mo, bilang disipulo po ninyo, dapat makita sa amin ang tatak ng magiging isang tunay na mananampalataya at disipulo po ninyo. So, bago ito, Panginoon, umaasa po kami na mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat na nagbabal sa ating Panginoon at naniniwala, magsabi ng malakas na Amen. Bigay po natin ang pagpapuri sa sabi ko. Kamayan po natin ang bawat